Bumaba si Belinda mula sa taxi na naghatid sa kanya sa mini building na itinayo bago ang malaking bahagi ng lupa na tatayuan ng mega company ni Tale. Papasok na sana siya sa mini building. Narinig niya may tumawag sa pangalan niya mula sa likod at paglingon niya, nakita niya si Marcela. Naalala niya tuloy na ang kumpanya ng kanyang ama ay nakatuon din sa mga disenyo at dekorasyon. Nandito rin ba sila para magbid ng kontrata? Kung ang pamilya ng mayor ay magbibid para sa isang kontrata, kung gayon, sila ni Tyrone ay walang pagkakataon na manalo. Iniisip niya ito nang lapitan siya ni Marcela. "Hey, Miss Carmen," bati ni Marcela. It's been a couple of months na hindi nakikita ni Eliza si Marcela kaya malumanin niyang binati pabalik. "Hi, Miss." Dahil naglalagay siya ng bagong pagkakakilanlan, kinailangan niya magpanggap na hindi siya nakikilala. "Ako si Marcela, ang anak ng mayor ng lungsod na ito. Narinig kong ilang bagay tungkol sa'yo at talagang nakakatuwang makita ka," sabi ni Marcela. Ngumiti si Eliza. "Nice to meet with you too. I'm guessing you are here to apply for a contract, right?" "Oo, mula nang mabangkurate ang pamilya ng Aliman, ang kumpanya ng aking ama ang nangunguna sa mundo ng disenyo at dekorasyon. At 100% akong sigurado na makukuha namin ang kontratang ito," sabi ni Marcela. "Wow, ang galing! Anong field ang ina-apply mo, Miss Carmen?" tanong ni Marcela. "Yung electronics ng building," pagsisinungaling ni Eliza. "Oh, magaling. Bakit hindi tayo sabay na pumasok para magpasa?" tanong ni Marcela. At tumangon naman si Eliza. Nagtataka siya kung bakit naging mabuting tao si Marcela dito. Nang mamatay ang kanyang ina at lumipat si Marcela at ang kanyang ina sa bahay ng kanyang ama, labis nila siyang pinahirapan. Dala-dala pa rin niya ang peklat na dulot ng mga ito sa kanya, kapwa sa kanyang puso't sa kanyang katawan. Hindi nagtagal ay umupo silang dalawa kung saan nakaupo ang maraming iba pang mga aplikante sa kontrata. Habang naghihintay ng kanilang turn, sinabi ni Marcela kay Eliza, "So, Miss Carmen, did you mind telling me about yourself? Walang masyadong masasabi tungkol sa akin sarili, maliban na mahilig ako maglaro ng volleyball," sabi ni Eliza. "Mahilig din ako sa volleyball," sabi ni Marcela saka siya narinig na boses mula sa loob. Next, tumayo si Marcela at sinanyasahan si Eliza. Sabay na tayong pumasok. Dala-dalawang pumasok ang mga tao. Hindi man lang napansin ni Eliza ng dalawang iniimbitahan. Hindi ba malalaman ni Marcela na talagang dumating siya para magsumiti ng aplikasyon para i-secure ang mga disenyo at dekorasyon na gawa ng gusali? Paano kung gawin niya? Wala siyang pakialam. Hindi naman kasi sila magkaibigan o may maibibigay siyang kapaki-pakinabang. Sure. Ngumiti si Eliza at sabay silang naglakad papasok ng kwarto. Umupo si Ismael sa malaki at matangkad niyang upuan. Napakaikli niya na hindi man lang umabot sa lupa ang mga paa niya. Lumulutang ang kanyang mga paa mula sa upuan ng kanyang inuupuan. Siya ang nag-i-interview sa mga taong nagsusumite ng aplikasyon sa kontrata. Siyempre nakasuot siya ng puting suit at puting sapatos. Nang dumating sina Eliza at Marcela sa kanyang opisina, naayos nilang kanilang sarili at magalang na binati siya. "Have your seat," sabi niya at umupo ang dalawang babae. "Ang iyong aplikasyon." Humingi na muna siya kay Eliza at inabot naman ni Eliza ang maingat na ginawang application letter at proposal sa kanya. "TNC Group," ani habang sinusuri ang kanilang mga panukala. "Siguro marami kayong apprentice ano? Hindi, pero we could hire the best of hands. Bagong kumpanya lang kami," sabi ni Eliza. "Oh," sagot niya. "Pero maganda ang dating designs niyo." Nang marinig ni Marcela ang salitang disenyo at palamuti, tumingin siya kay Eliza na may pagtataka. Nagsisinungaling ba siya sa kanya? Napaisip si Marcela. Naisip niya na sinabi niya na narito siya para sa gawaing electronics. Ibinagsak niya ang mga hawak sa isang tabi at pagkatapos ay hiniling ang kay Marcela. Sinimulan niya suriin ang mga gawa at nakita niya kung gaano katangi-tangi ang kanilang mga gawa. "Wow! Napakaraming magagandang trabaho ang nagawa ng kumpanya mo sa nakaraan," sabi ni Ismael kay Marcela. Napahanga siya sa kanya nakita. "Yes, sir. Noon pa man nakatutok ang plan namin sa designs at dekorasyon." "Mahusay ang performance namin, sir," sabi ni Marcela. "Obviously," sabi niya at biglang tumunog ang buong pangalan niya sa tenga niya. "Anak ka ba ng mayor?" "Yes, sir." Pagmamalaki sagot ni Marcela. Oh, hindi talaga gusto ni Ismael ang mayor. Nagdala siya ng matinding sama ng loob sa kanya. Pero dapat niyang gamitin ang pinakamahusay ng mga kamay sa gawaing ito
at itabi ang kanyang sama ng loob. Well, babalikan ka namin, sabi niya. At ako naman sir? Tanong ni Eliza. Nakitang tila hindi na siya pinansin. Miss Carmen, we need the best of hands, not just people who are skilled in design, people who have load of experience and have done many good works on many buildings in the past. Maraming karanasan ang partner ko pagdating sa disenyo. Alam mo ba kung sino siya? Tanong ni Eliza. Sinigurado si Eliza na dapat ay pinangasiwa ni Tyrone ng disenyo at mga dekorasyong higit sa 50 malalaking gusali sa North Hill. Pwedeng wala siyang gaano karanasan pagdating sa mga disenyo at dekorasyon. Pero si Tyrone, siya isang master dito. Ang daming karanasan? Napaisip si Ismael at binaba ang ulo. Maingat niyang tinignan ng pangalan sa tabi ng pangalan ni Eliza. Nabasa pa lang niyang pangalan nito at nilampasan ng pangalan ng partner nito na suriin ang proposal nito. Tyrone Aliman. Binasa niya ng malakas ang pangalan. Napatingin ulit si Marcela kay Eliza na gulat na gulat. Si Tyrone ang kasama niya ha? Paano? Tinaas ni Ismael ang tingin sa kanya at pinagmasdan siya. Pagkatapos kinuha ang kanyang telepono at tumawag kay Tyrone. Boss, ako to, sagot ni Tyrone. Pinagmasdan ni Tyrone ang buong eksena mula sa kanyang bahay dahil may nakalagay na kamera na madiskarteng nakalagay sa opisina ni Ismael. Nagulat si Ismael at marahang binalikan telepono. Sinong babaeng ito sa kanyang amo? Para magkaroon ng ilang koneksyon ng babaeng ito sa kanyang amo, dapat ay mahalaga ito sa kanya. Nagkunwaring binabasa niyang muli ang proposal at saka inangat ang kanyang tingin. Tama ka, ang iyong partner ay maraming karanasan. Ang trabaho ay sa'yo. Ipapadala namin sa iyong lahat ng kinakailangan detalye at ang kontrata para pirmahan ang iyong meal. Tuwang-tuwa si Eliza. Salamat talaga. Wow, muntik na siyang sumuko. Dahil sa pamilya ng mayor nakakompetensya niya. Pero nagpasya na lang siyang gamitin ang pangalan ni Tyrone at gumana to. Pwede na kayong umalis na dalawa, sabi ni Ismael. Ano ba? Napaka-incompetent ni Tyrone kaya nawalan siya ng kumpanya. Paano nila makukuha ni Miss Carmen ang kontrata? Galit na tanong ni Marcela. How dare this woman speak to his boss this way? Napaisip si Ismael at galit na tumayo. Lumapit to sa kanya, tinawakan siya sa shirt niya, sakay nila siya palabas ng marahan at tinapon palabas ng building na nahulog siya sa sahig. Nagkasugat ng mga kamay at ulo nito at nagsimulang dumugo pero walang pakialam si Ismael. Galitong naglakad pabalik sa loob ng opisina nito. Ang mundo sa ilalim ng lupa ay puno ng walang awa ng mga tao na hindi alam ko anong awa. Si Ismael ay nabuhay sa buong buhay niya bilang isang hayop at sa gayon ay walang pakialam sa kasarian kapag nakikitungo sa mga tao. Nagulat si Eliza. Bakit ang harsh niya kay Marcela? Oo, sinabi ni Marcela ang ilang mga salita laban kay Tyrone kaya sapat namang dahilan yon para kumilos sa hindi makatwirang paraan. Akala ba niya Diyos siya dahil lang siyang sekretarya ng pinakamakapangyarihang tao sa North Hill? Sir, sa tingin ko, hindi tamang tratuhin mo siya ng ganoon, sabi ni Eliza. Pwede mo lang siyang sigawang lumabas pero wag tratuhin ng isang tao ng ganoon. Galit na hinampas ni Ismael ang kamay sa mesa at sinigawan siya ng, Babae, hinahanap mo bang sarili mong kamatayan? Napakataas ng pride ni Ismael, higit pa kay Tyrone Aliman. Gusto mo rin ba akong paalisin ha? Akala mo ba dinilaan ko yung puwet mo dahil lang gusto ko ng kontrata? Tanong ni Eliza ng matatag na nakatayo. Hindi talaga magawa ni Ismael ang anumang relasyon niya kay Tyrone at pinapanood ni Tyrone ang buong eksena, baka sa kanyang noo, ang galit ng mga ugat. Ipapalhod kita sa kamatayan bago matapos ang susunod na 5 oras. Bulong nito sa kanya. Sinadya niyang ibak ang kamera para hindi mabasa ni Tyrone ang bibig niya. Dare not to hurt me, sabi ni Eliza. Nagtataka kung paano naging ganito kalupit ang isang lalaki. Pagkatapos ay umalis na siya. Nagring ang phone ni Ismael. Alam niyo tatawag siya ni Tyrone. Lumapit siya sa telepono pero hindi si Tyrone ang tumatawag kung hindi matalik niyang kaibigan si Jeremy. Hi Jeremy, nilinis lang pa niyo ang mga galit na pawis na mabilis na namuo sa mukha niya. Nahanap ko na siya, boses ni Jeremy. Talaga ba? Si Ismael ay naghahanap ng isang taong pinakamamahal niya mula nung siya ay naging pangalawa sa utos ni Tyrone sa underground na mundo. Oo, pero patay na siya, sagot ni Jeremy. Nabura ang masayang kalooban ni Ismael at mabilis na namuong luha sa mukha niya. Patay? Nasaan ang puntod niya? May picture ka ba? Oo, meron. Ipapadala ko sa'yo. Ipapadala ko rin ang address ng kanyang puntod sa'yo, sabi ni Jeremy. Salamat, sabi ni Ismael at tumarap sa dingding. Ilang beses niyang hinampas ang pader hanggang sa sumakit ang kamay niya. Napabuga siya ng malakas na iyak. Bakit kailangan niyang mamatay ngayon? Gusto lang niya itong makita ng isang beses pa. Saglit na tumunog ang kanyang telepono at nang makitang si Jeremy ang nagpadala, mabilis niya itong binuksan at nang makitang larawan. Naningkit ang mga mata niya. Ha? Bakit kamukha niyang babaeng yun? Sabi niya at mabilis na naglakad palabas ng building.
Samantalang nakita niya si Eliza naghahanap ng taxi at tumakbo ito patungo sa kanya. Hey, tawag niya at galit na. Tumingin sa kanya si Eliza. You told me to get out of your office and I have. Pasensya na. Humingi siya ng tawad at pinakita sa kanyang telepono. Alam mo ba kung sino ang taong ito? Tinignan ni Eliza at nakita niyang picture niya yon. Bakit mo tinatanong? Matagal ko na siyang hinahanap. May regalo ako sa kanya, sabi niya. Nalilito si Eliza kung aaminin niya siya o hindi. Sino ka sa kanya? Napalunok si Ismael. Kapatid ko siya. Tumakas ako sa bahay nung ako ay 11 dahil tinangka akong patay ng aking madrasta dahil lalaki ako at naniniwala siyang kapag lumaki ako, kukunin ko ang lahat ng mana. Ang little sister ko, 9 noon, nabigla si Eliza sa sinabi niya. May kuya ba siya? Hindi ba niya alam na may kapatid siya dahil nawalan siya ng memorya nung siya ay 10 na taon? Dahil magkamukha kayong dalawa, naisip ko na baka narinig mo na siya. Sabi ni Ismael. Bakit hindi mo siya pinuntahan mula noon? O tumakas din siya sa bahay ng kanyang ama tulad mo? Tanong ni Eliza. Napabuntong hininga si Ismael. Lubos na nagbagong buhay ko nang tumakas ako sa bahay ng aking ama. Hindi mo ito maiintindihan. Napakadilim ng buhay noon ni Ismael. Hanggang ngayon inasa dilim pa rin siya. Hindi pa handa si Eliza ang ipahayag ang kanyang pagkakakilanlan at kailangan niya munang masiguro kung totoo ang sinasabi ni Ismael. Hindi ko siya kilala, pasensya na. Isang sports car ang nakabarada sa harap ni Eliza at Ismael na mga sandaling yun at kagad na bumukas ang pinto nang makita ni Eliza ang si Tyrone. Nag-excuse siya kay Ismael at naglakad na papasok. Sigurado bang atin ng kontrata, Miss Carmen? Tanong ni Tyrone habang nagmamaneho. Oo. Matamlay na sagot ni Eliza. Sobrang bigat ng puso niya simula ng ibunyag ni Ismael. Sa kanya ang pagkatao nito. Sa paraan ng pagsasalita ni Ismael, malaki ang posibilidad na nagsasabi siya ng totoo. Sumulyap si Tyrone sa kanya and on seeing her dull face, he asked, Miss Carmen, you should be happy we get the contract. Why are you sad? May nang-aapi ba sa'yo? Hindi, though walang awang lalaking tumatanggap ng contract applications pero hindi niya ako ginalaw. Sana lang makatrabaho namin ng ganyang lalaking nakataas ng ugali. Sabi ni Eliza, as long as we deliver our job well. Dapat wala tayong problema sa kanya. Tama, pwede ko bang tanungin kung anong sinasabi ng lalaki niyo sa'yo? Tanong ni Tyrone. Bago pa makasagot si Eliza, biglang tumunog ang kanyang telepono at binuksan niya ang text message na ipinadala ng hindi kilalang number. At ito ay larawan ng kanyang ina na may caption na, kung mahanap mong kapatid ko, sabihin mo sa kanya, may miss siya ni kuya at dapat niyang makuha ang regalong iniingatan ni nanay para ibigay sa kanya kapag siya ay tumanda na. Alam ni Eliza na tsak na si Ismael na nagpadala. Sa larawang nakita ni Eliza, nakumbinsi na siya ngayon na pwedeng kapatid nga niya si Ismael. Kung tutuusin, sila lang ng kanyang ama may larawan ng kanyang ina, wala nang iba. Anong uri ng regalong gusto ng kanyang ina na ibigay sa kanya ni Ismael? Hindi naman seryoso. Gusto ko lang panatilihing personal. Sabi ni Eliza kay Tyrone habang nagmamaneho. Iniisip ni Tyrone kung anong pwedeng dahilan ng paglabas ni Ismael sa kanyang gusali para pag-usapan nila ni Carmen. Kahit na may nakalimutan si Eliza sa kanyang mesa, mas gugustuhin pa ni Ismael na hintayin siyang bumalik dito kaysa umalis sa kanyang opisina para bigyan siya. O dahil ba sa paggalang niya sa relasyon pwedeng manatili sa pagitan nila ni Eliza? Gayunpaman, si Ismael ay isa sa iilang tao na pinagkakatiwalaan niya sa mundong ito. Hindi pinansin ni Tyrone at nag-concentrate sa pagmamaneho. Gusto mo bang makasama ako ng ilang oras o gusto mo umuwi? Medyo marami akong iniisip. Gusto ko nang umuwi, sabi ni Eliza. Sige. Nang makarating sila sa tapat ng bahay niya, bumaba silang dalawa sa sasakyan. Miss Carmen, naalala mo ba na sabi ko minsan may regalo ako sa'yo? Tanong ni Tyrone. Oo, at yun ang bulaklak na iniharap mo sa akin, tama? Tanong ni Eliza. Hindi yan. Tinuro ni Tyrone ng isang malaking bagay na natatakpan ng itim. Tumingin si Eliza sa direksyon ng kanyang kamay at malinaw na hula kung ano pwedeng batay sa hugis nito. Mabilis siyang naglakad palapit dito at tinanggal ang ginamit na pantakip dito. Tuwang-tuwa siyang napasigaw na makitang isang bagong-bagong pinakabagong Bentley. Nakuha mo to para sa akin? Tuwang-tuwa itong napasigaw at niyakap siya. Iyon na, sabi ni Tyrone na makatanggap siya ng yakap. Pagkatapos niyang kumalas at sinimulang suriin ang kotse, sinabi ni Tyrone, ikaw isang napaka-virtuous na babae. Mas karapat-dapat ka pa. Namula si Eliza. Naalala niya mga araw na tinawag siya ni Tyrone na isang walang hiyang babae.
Ngayon ang tinutukoy niya isang mabait na babae. Ang dati niyang impis na mood ay natuwa na ngayon. Salamat, nahihiyang sabi niya. Ang kotseng ito higit sa kanyang pangarap na sasakyan. Ibinigay ni Tyrone ang susi ng kotse sa kanya at nagtanong, kaya mo bang magmaneho o kukuha ako ng magtuturo sa'yo kung paano magmaneho? Natuto ako magmaneho nung college ako. Oo, marunong ako magmaneho, sabi niya at nang bubuksan na sana niya ang pinto ng sasakyan. Huminto ito at lumingon sa kanya. Pero Mr. Tyrone, ang iyong mga account ay na-freeze at ang iyong kumpanya ay down. Paano mo to kayang bayaran? Huwag ka mag-alala, Miss Carmen. Meron pa ako natitirang ipon sa mga lokal na bangko natin. At saka kakasikro lang natin ng kontrata mula sa kumpanya ni Tale. Kaya magkakaroon ako ng mas maraming kita. Mapagkumbabang sabi ni Tyrone. Oh, tama, sabi ni Eliza. Pero naisip pa rin niya na ang kotse na ito ay masyadong labis. Pumasok siya sa loob ng sasakyan at pinandar ang ignition. Napakalamig ng tunog ng sasakyan. Itinaboy niya ito ng ilang distansya at pinandar ito pabalik. Ngumiti si Tyrone at pinagmasdan ang pagmamaneho niya ng sasakyan. Pagkatapos niyang mai-drive ang sasakyan, bumaba siya at yumakap ulit sa kanya. Pagkatapos ma-disengage, sabi niya, hindi mo maisip kung gaano ako kasaya. Masaya ka, Miss Carmen. Nakangiti sabi ni Tyrone. Napatingin ulit si Eliza sa sasakyan. Hindi niya inasahan ng ganitong regalo. Dahil kailangan mo ng alone time, aalis na ako, sabi ni Tyrone at dahan-dahan tumalikod sa kanya. Nang magsimula siyang maglakad papunta sa kanyang sasakyan, ibinuka ni Eliza ang kanyang bibig sa pagtatangkang tawagin siya. Pabalik pero hindi siya makapagbitaw ng kahit na isang salita. Siya sa totoo lang, gusto niya makasama siya ng ilang oras. Pinagmasdan niya ang pagpasok ni Tyrone sa loob ng sasakyan. Kumuway si Tyrone sa kanya at kumuway siya pabalik na may napakatamis na ngiti. Pagkatapos ay umalis na siya. Natuwa si Eliza sa paligid ng taxi at naupo pa sa bonnet. Kumuha siya ng maraming mga larawan ng kanyang sarili kasama ang kotse. Nang makapasok siya sa loob, tinawagan niya mga anak niya sa pamamagitan ng isang video call. At sinabi sa kanilang tungkol sa balita. Napanood niya mga bata na nagbubunyi sa kagalakan. Natuwa ang mga batang interesado na si Tyrone sa kanilang ina. Nang si Eliza tapos na makinig sa iba't ibang diwa mula sa lahat ng mga anak, tinapos niya ang video call at nag-shower. Habang naliligo siya, hindi niya mapigilan ang sarili sa isipin na nangyari sa opisina ni Ismael. Nang manggitin niya ang pangalan Tyrone Aliman, may tinawagan kaagad si Ismael at sabay-sabay binigay ito ang kontrata. Pagkatapos walang awang nag-react si Ismael kay Marcela dahil lang sa nagsalita siya laban kay Tyrone Aliman. May connection ba sila ni Talia at Tyrone? Nag-isip na malalim si Eliza. Sinusubukang i-connect ang tuldok at tungkol kay Ismael bilang kapatid niya. Yun ay naging isang napakalaking pagkabigla. Mas interesado siya ngayon sa regalong gustong ibigay sa kanya ng kanyang ina. Mumuntong hininga si Eliza at lumabas ng banyo sa kanya narinig ang phone niya. Na makitang si Michael yon, sinadya niya magtagal bago niya sinagot ang tawag. Eliza, kamusta? Fine, maikling sagot niya. Alam mo bang kaarawan ng tatay mo sa loob ng 3 araw? Dadalo si Mrs. Belinda. Pupunta rin ako dyan. Madami pang makapangyarihang lalaki sa syudad ang nandoon, sabi ni Michael. Okay, nagulat si Michael sa sagot ni Eliza. Halata namang ayaw nito makipag-usap sa kanya. Pwede bang pumunta tayo na magkasama? Kailangan ko magdala ng babaeng kasama, sabi ni Michael. Makakahanap ka ng babaeng makakasama mo. Babayaran mo lang sila, sasamahan ka nila, matigas na sabi ni Eliza. Masyado namang harsh yan, Eliza. Alam kong galit ka sa akin kahit sa hiningi ko, pero kailangan mong maintindihan na ginawa ko lang yon dahil mahal kita. Gusto kong ikaw ang kasama ko dahil alam ko magiging magkasama tayo balang araw bilang magkasintahan, sabi ni Michael. Mr. Michael, please stop dreaming. Hindi tayo magkakatuluyan at hindi ako sasama, sabi ni Eliza. Darating ang kaibigan ko, sabi ni Michael. Kaibigan mo? Si Tale? Darating siya? Ayaw mo ba siya makita? Natahimik sandali si Eliza. Actually gusto niya makita tong si Tale. Eliza at sinabing, sasama ako. Susunduin kita, sabi ni Michael at binaba ang tawag. Agad niya ibinaba ang tawag para hindi na magkaroon ng pagkakataon si Eliza magbagong isip. Payag si Eliza na makita ito. Tale, pagkaraan na 3 araw, pinarada ni Michael ang kanyang Land Rover sa harap ng bahay ni Eliza. Sumilip si Eliza sa bintana na marinig ang tunog ng sasakyan. Na makitang kotse yon ni Michael, kinuha niyang kanyang bag at naglakad. Nakabihis na siya. Nang malapit na si Michael sa pintuan ni Eliza, nakita niyang lumabas si Eliza. Bilis bihis ka na, sabi ni Michael. Oo, maikling tugon ni Eliza.
Dahil wala siyang nararamdaman para dito, kailangan niyang ipaalam sa kanya kahit sa mga kilos dito sa kanya na hindi niya hindi. Inakay siya ni Michael sa loob ng sasakyan at saka nagsimulang magmaneho. Nakita ko yung bagong sasakyan para sa kaibigan mo ba yan? Tanong ni Michael. Akin yun, sagot ni Eliza at nagulat si Michael ng 3 beses. Mahirap paniwalaan na kayang bilhin ni Eliza ang ganong kalaking sasakyan. Sorry to say this pero hindi ka pa nagtatrabaho sa ngayon. Hindi ko kailangan gawin ng 9 to 5 na trabaho bago ko kumita ng pera. May mga digital work na pwede kong gawin online, sabi niya. Oh, sabi ni Michael at nanatiling tahimik. Isa, biglang mag-iyo na tawag ni Michael. Huwag mo nga ako tawagin yan, prangkang sabi ni Eliza. Eliza, bakit bang harsh mo sa akin? Tanong ni Michael. Dahil hindi mo ginagalang ang pagpili ng isang tao. Kung mahal mo ko gaya na sinabi mo, dapat mong malaman na mahalaga ang kaligayahan ko. Hindi ako magiging masaya na kasama ka, sabi ni Eliza. Nanahimik si Michael at nagpatuloy sa pagmamaneho. Nang ilang segundo na bago makarating sa mansyon ng mga Buena Vista. Sinabi niya, palagi may 2 panig sa lahat na nakikita mo. Napupunta din ito sa mga tao. Pwede tayo maging malambot at banayad pero tayo pwedeng mapanganib at nakakapinsala. Binuksan ni Michael ang pinto at lumabas. Sinusubukang bigyan ng kahulugan ni Eliza ang sinabi nito pero wala siyang makitang kahulugan kaya binuksan niya ang pinto at lumabas. Pakiusap, hayaan mo kong hawakan ang iyong kamay, hiling ni Michael. Hindi, I have to start showing the world that you are my fiancé, sabi ni Michael. Hindi pa naman, hinarap siya ni Michael at tinanong. Tungkol naman sa hiling ko na pakasalan mo ko, hindi mo pa ako sinagot. Give me some time. Pumasok na tayo, okay? Tanong ni Eliza. Iniwas na niya ang tingin sa mukha nito. Kung hindi mo hahawakan ang kamay ko at kumilos ng naayon na parang may relasyon tayo, ilalantad ko ngayon ang tunay mong pagkatao. Sabi ni Michael na may seryosong tingin. Are you kidding me right now? Ganito bang plano mong makuha ang puso ko? Tanong ni Eliza. Ang pagkapanalo sa puso mo'y pangunahin. Tama pero kung hindi ko makukuha ang iyong puso, mananalo ako sa iyong katawan. Sabi ni Michael. Baka sa mukha niya sobrang desperasyon. Agad namang nagsisi si Eliza sa pagtanggap na sundan siya sa lugar na to. Pinagbabantaan mo ko Mr. Michael, sabi ni Eliza. I know but I have no choice. Sabi ni Michael at tinawakan ng kamay niya. Hindi darating si Tale. Ano? Ano ang gagawin ni Eliza ngayong may pagbabanta sa kanya si Michael gamit ang tunay niyang pagkatao? At totoo nga kayang kapatid ni Eliza si Ismael? At anong kaya ang regalong gustong iabot nito mula sa kanilang ina? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.